Okay, so good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. So, friends, now if you are not yet subscribed to our channel, please do it so that we can be able to maintain and sustain this channel. All right. Before we start, let us just the usual thing that let us just honor our subscribers. They are now 5,208 subscribers. Okay? So ano po tayo, no? Ano tayo, no? Papunta na tayo na sa 6,000 subscribers. Hopefully, we could be able to subscribe to our channel. All right. So the conversation that we have for today is with regards to Ah, dun sa ano 'no, panawagan or call ng ibang tao 'no. Ano lang naman, hindi naman sila karamihan 'no, konti lang naman sila 'no. So, ano ba yung panawagan na yun 'no? Yung panawagan na yun ay with regards to the resignation of Vice President Sara Duterte 'no. So, Vice President Sara Duterte, ano siya 'no, as a EDUC 'no, Education Secretary or Department of Education Secretary 'no. So in 2022 po, instead of ano, ang gusto po talaga ni Vice President Sara Duterte nung una ay Defense Secretary. Pero alam naman po natin na in-appoint po ni President Marcos si Vice President Sara Duterte as an Education Secretary. So far okay naman, no? Okay naman yung performance niya, no? Mga performances niya uh, mula 2022 hanggang ngayon po, no? So most likely parang magto 2 years na po siya sa June as an Education Secretary. Okay. So now may mga resignation call po, no? Coming from the left-leaning, no? Left-leaning organization led by Franz Castro. Kasi nga po, at saka si ano, no, yung spokesperson ng Liberal Party na si Laila De Lima. Na-analyze po natin to lahat, no? Huwag po tayo magpaano ha, magpauto sa mga politiko na ito, no? So i-analyze po natin, kumbaga. Okay? So bakit nga po ba no, nag-call sila ng ganito resignation? Bakit? Kasi po, recently, no, hindi na po pumapabor, no, sometimes yung mga statements ni Sara Duterte kay Pangulong Marcos, no. So yung ano po, no, katulad po nung ano, nung parang nagkakatulungan na sila sa pag-join ulit sa ICC. Okay? Pangalawa, yung ano po natin, yung peace talk po natin with the NDF, NPA, no? Yung NPA, NDF, something like that, no? So, nagano po si Vice President Sara Duterte na nanawagan po siya, no? Through her Facebook, no? So, hindi po private ang pag-uusap, kundi Facebook kasama po ang public. Okay? Ayan, kinausap niya po si Pangulong Marcos, no, nanawagan din sa taong bayan. Nilahad niya, may premise siya bakit siya sumasalungat sa ganitong peace talk, no? Ayan. And then sinabi niya doon sa kay Pangulong Marcos na baka pwede niyang i-reconsider itong decision na ito, yung mga resolution na yan, ganyan, yung pag-uusap sa makakaliwang grupo, etc. No? So, yun, no? Tapos ano pa, no? Gamit niya po yung DepEd, DepEd, polyshort. Okay? Siguro, ano yun eh, hindi naman niya sinasadya siguro yun. Nasa Iloilo yata siya at that time, no? May tree planting siya doon. Okay, tinaon niya na nagka-BG siya. No? So, imbis naman na magpalit pa, di ba? For that purpose, baka walang dalang damit, something like that. Okay? So, intindihin natin na gano'n. Hindi naman dahil doon, no, ginagamit na niya yung DepEd Secretary bilang ano. Tandaan po natin, no? Hindi lang po siya DepEd Secretary. Okay? Vice Chairperson din po siya or Co-Chairperson ng NTF-ELCAC. No? Okay? Pangalawa, siya po ay Vice President natin. No? Pangatlo, siya po ay partner ni Bongbong Marcos, no, nung nakaraang eleksyon. Nagtulungan po sila, no? Hindi ko alam. Tsaka nagbigay din po si Vice President Sara Duterte, no, bilang pangulo, no, kay Bongbong Marcos, no. So kung tumakbo siya, anong nangyari? Hindi natin alam, no? Okay? Asahan mo ba si at that time si Majority Floor Leader, no? Romualdez, no? Siyempre hindi naman siya ganun kasikat eh.
no? Hindi niya kayang ipanalo si Bongbong Marcos dahil doon. Yun po ang aminin natin. Okay? Yan po ang aminin natin. Pagkatapos nun, okay, ang dami na itong panawagan. Pero saan ba nanggagaling itong mga panawagan na ito? Tandaan po natin saan po ba nanggagaling itong panawagan na ito? Ito pong panawagan nito ay nanggagaling sa mga hindi po kakampi talaga ni Bongbong Marcos. Okay? Huwag po tayong papaano dun Baka po tayo nalilinlang no sa mga bagay na ito. Saan po ba si Franz Castro no NPA NPF. Okay, aminin at aminin po natin kahit ano pong administrasyon ay talagang tutol po sila. Okay? Now, akala po natin no parang dinidelay lang natin ang pero nagpapalakas po itong mga to no instead na papalakas po itong NPA na ito. Okay? Kasi mahina na po sila, yung totoo po lang no. Pero nagpapalakas po sila. Okay? Ayan. Yung pong katotohanan diyan. Okay? Now, si Leila de Lima po, kakakawala lang, no? Recently, siya, no? Nag-bail po siya, no? Dahil mahina po daw yung kaso, according to the judge, no? Okay? So I believe and then rin no, yung ibang tao naniniwala din na na yan no, pupunta na yan ng dismissal itong kasong ito, okay? Ni Laila de Lima. Pero recently, inappoint po siya bilang spokesperson ng Liberal Party. Kasi matagal na pong member yan ng Liberal Party no, sa panahon pa po ni Noynoy Aquino, no? Kaya lang, tandaan po natin, no? Ano po bang ng purpose noon? Bakit po siya nagagawin ganito? Kasi may plano po yan na tumakbo bilang senador sa 2025 election. Tingnan po natin kung mananalo, ha? Kasi iba po yung ganito, no? Okay? So yun, no? Hindi natin alam. Baka mag-coalesce pa yan sa partido ni Bongbong Marcos. Hindi po natin alam, no? Okay? So yun po yun. Okay. Now, uh, uh, pero ngayon, no, may nanawagan naman po na si Amy Marcos, no, si Senator Amy Marcos na ay hindi pwede mag-resign. Okay? Marami po kasi no, marami pong ways no bago mag-resign ang isang DepEd secretary or secretary no sa ganitong yung siyempre yung performance niya. Okay? Una, nagpe-perform ba ng maayos si Vice President Sara Duterte, no? O kayo, ano ba ang tingin niyo no ano ang kanyang mga nagawa no o hindi nagawa sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa bansa talagang mahina naman po talaga ang edukasyon ng bansa kahit hindi na magiging 1 year 2 years maano mo hindi naman gano'n. Okay? Meron bang nakakabahalang issue o tagumpay ng kanyang pamumuno, no? So sa akin wala. Ano naman po no, as it is, no? Okay? At saka yung panindigan at integridad, no? Bilib nga rin po ako dito no, kay Sara Duterte. Dahil nagsasalita po siya. Kung ibang vice president po yan, ay tatahimik na lang yan, di ba? Yung mga ibang vice president in the past, tatahimik yan. Mag-a-agree yan, no? Katulad ng ginagawa ng sa Kongreso, no? Ginagawa ng ibang tao, no? Sa Senado, tatahimik lang. Nagtataka nga ako yung mga ka-partner, kabahagi ng administrasyon dati, ay talagang hindi pa nagsasalita sa mga hanggang ngayon, no? Si Robin Padilla nga di ba? Wala pa sinasabi. Pero perceived na kakampiyan talaga ng Duterte administration. Ayun po. Tapos, syempre yung public perception, no ba? Ngayon, tingin ko yung public perception sabi nga, di ba, mga kasundaluhan, no? Kasundaluhan. Experience po kasi yan ni Vice President Sara Duterte. Yung sinabi niya, experience niya. Okay? Na sinangayunan ng Chief of Staff ng AFP, no, Armed Forces of the Philippines, dahil sa mga Viber groups daw nila. Ganun ang nangyayari. Yun po ang sentimiento ng mga kasundaluhan. Okay? Na ang pag-uusap na ito, hindi naman sa makademonyo, pero ito yung pag-uusap na hindi mo talaga pagkakatiwalaan. Kasi ilang taon na, no, ang nakakalipas na ganito at ganito rin, di ba? Sa panahon ni yung senior, no, Ferdinand Marcos Sr., di ba? Dapat matutunan natin ito, no? Siguro ang magandang diyan is localize pisto. Depende sa lugar. Okay? And then lahat ng tulong ng gobyerno, infrastruktura, health, etc., edukasyon, pagandahin ang pamayanan, no?
sooner or later, ano na yan, hihina at hihina na yan. Siguro, yun ang solusyon talaga. Okay? Now, ayun, siyempre, yung suporta ng Pangulo, yun ang mahalaga. Okay, kung wala ng suporta, pagtitiwala ang Pangulo, kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka pa kagaling, kung hindi walang suporta sa iyo ang iyong Pangulo, ay wala na rin ang ating Pangulo. Okay? So sana nga po maging professional lang naman po si Pangulong Marcos para naman po sa ikabubuti ng bansa. Magaling, magaling si Sara Duterte. Okay? May papaninindigan at napatunayan natin in the past na very loyal yan, no? Kung talagang ano ka rin, na huwag mo lang siya pababayaan, aalagaan mo din siya. Mahal na Pangulo, no? Ako po ay bumoto sa inyo. Sinuportahan ko po kayo, no? Kinampanya ko po kayo, no? Halos lahat po ng ating programa ay talagang sinusuportahan po kayo ng nakaraang eleksyon. Pero ngayon po ay makinig po kayo kay Vice President Sara Duterte, no? Siya po ay partner nyo, tumulong po sa inyo. Um, Nakita po natin yan, no? So, sa election result ng eleksyon, mas malaki po ang boto ni Sara Duterte sa inyo. Okay? So, ano po ibig sabihin doon? Na maaari po, kung tumakbo po siya, siya po ang nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero, hindi niya po yung ginawa dahil pinili niya po kayo, no? Pinili niya po kayo. At naniniwala po siya, hindi pa po siya handa bilang Pangulo ng Pilipinas at that time. No? Pero ngayon, kung 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 may taong makikinig kayo, kay Sara Duterte po kayo makinig, mahal na Pangulo. Alright? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Okay, sana po ay pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe naman po kayo para naman po we can be able to maintain and sustain this channel so that later on we can be able to help other people also. Okay, until then, thank you so much guys. Bye-bye. God bless you all.